Talagang hindi ko masikmura na may isang lalaking kayang panoorin ang sarili niyang asawa at anak na itaboy palabas ng bahay dahil lang mas pinili niya ang yaman ng ibang babae. Sa gitna pa ng malakas na ulan at dilim, tila kinalimutan nila ang lahat ng sakripisyong ibinigay ng babaeng ito para lang maisalba ang pangalan ng kanilang pamilya. Ganito ba talaga ang kabayaran sa katapatan ngayon na itatapon ka na lang na parang dumi kapag wala ka ng pakinabang? Isang malutong na kalabog ang umalingaw-ngaw sa marangyang sala, sapat na para basagin ang katahimikang matagal ng nakakabingi. Hindi yun baso na nabitawan o muwebles na naisagi. Iyon ay ang tunog ng isang tumpok ng papeles, mga dokumentong may bigat ng isang hatol na malakas na inilapag sa ibabaw ng makintab na lamesang gawa sa mahogany. Nakatayo si Maria sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, ang kanyang mga paa ay tila napako. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga papel at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang biyenan si Gloria na nakatayo sa kabilang dulo ng mesa na parang isang estatwang yari sa yelo. Ang postura ni Gloria ay matigas, ang kanyang mga balikat ay tuwid at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner na bumubuga sa silid. Sa gilid ng paningin ni Maria sa may malaking bintanang natatakpan ng mabibigat na kurtina, nakatayo ang kanyang asawa. Nakatalikod si Leo sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa at ang kanyang tingin ay nasa labas. Sa kadilimang nilalamon ng paparating na ulan, isang anino lamang siya sa sarili niyang tahanan, isang duwag na nagtatago sa likod ng salamin. Basahin mo. Utos ni Gloria, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. At pagkatapos, pirmahan mo. Dahan-dahang lumapit si Maria sa mesa. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang abutin niya ang mga dokumento. Hindi niya kailangang basahin ang maliliit na letra. Ang mga salitang nakalimbag sa itaas, sa malalaki at matatapang na titik ay sapat na petition for annulment. Ano? Ano po ito, Mama? Bulong ni Maria, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Ang salitang Mama ay kusa pa ring lumabas sa kanyang bibig, isang nakasanayang paggalang na ngayon ay parang lason sa kanyang dila. Itinaas ni Gloria ang kanyang baba. Isang katapusan, Maria, at isang bagong simula para sa pamilyang ito. Pamilya. Halos matawa si Maria sa pait. 5 taon, Mama. 5 taon akong naging bahagi ng pamilyang ito. Si Kai, ang apo ninyo. Si Leo ay ikakasal kay Bianca. Diretsong pagputol ni Gloria, ang bawat salita ay parang patalim. Si Bianca Carvajal, ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa buong rehiyon. Ang pagsasama nila ang tanging paraan para maisalba ang negosyo natin, para maisalba ang pangalan ng pamilyang ito. Sa wakas ay lumingon si Leo, ngunit hindi sa kanya kundi sa kanilang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Leo. Pagmamakaawa ni Maria, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sabihin mo sa akin, hindi ito totoo, di ba? May paraan pa. Magtutulungan tayo, gaya ng dati. Maria? Sagot ni Leo, ang kanyang boses ay mahina at walang lakas. Pakinggan mo na lang si Mama. Para rin ito sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng lahat. Sumabog ang tinig ni Maria. O ikabubuti ninyo, itatapon ninyo ako na parang basura dahil wala na akong pakinabang. Huwag mong baliktarin ang mga bagay-bagay. Tumigas ang boses ni Gloria. Ginagawa namin ito dahil sa iyo. Simula nang dumating ka sa pamilyang ito, unti-unting gumuho ang lahat. Isa kang malas. Ang salitang yon, malas, ay tumama kay Maria nang mas malakas pa sa isang sampal.
biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang isip niya'y lumipad, pabalik 10 taon na, ang nakalipas sa isang maalikabok at maingay na construction site sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Nakatayo ang kanyang ama, si Arturo, isang karpintero na may gininto ang mga kamay katabi, ang isang mas bata at mas payat na si Andres ang ama ni Leo. Nagbibiruan sila habang nagkakape. Bigla isang nakakakilabot na tunog ng metal na nababali ang pumunit sa hangin. Sa itaas nila ang isang malaking plansa ng bakal mula sa scaffolding ay dahan-dahang kumalas at nagsimulang bumagsak. Ang iba ay nagsigawan at nagtakbuhan. Ngunit si Andres ay natigilan ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa takot habang nakatingala sa paparating na kamatayan. Walang pag-aalinlangan itinulak siya ni Arturo ng buong lakas. Nailigtas si Andres ngunit si Arturo ang nabagsakan. Isang nakabibinging dagundong ng bakal na bumagsak sa semento ang narinig na sinundan ng isang nakapanlulumong katahimikan. Hindi namatay si Arturo sa araw na yon, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay naging inutil at ang natitirang mga taon niya ay ginugol niya sa isang upuang digulong tinitiis ang sakit na hindi nawawala. Naaalala pa ni Maria ang mga salita ni Andres sa burol ng kanyang ama, ilang taon matapos ang aksidente. "Utang ko sa pamilya ninyo ang buhay ko," sabi nito habang hawak ang kamay ng ina ni Maria. "Hinding-hindi ko ito malilimutan. Ituturing kong anak ang anak mo." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maria habang bumabalik siya sa kasalukuyan. Utang na loob. Bulong niya sapat lang para marinig niya. Ito ba ang kabayaran sa buhay ng tatay ko? Hindi umimik si Gloria, ngunit isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata na para bang naantig si Maria sa isang bawal na paksa. Dahil ba sa pera? Pagpapatuloy ni Maria ang kanyang boses ay tumataas na sa galit at desperasyon. Dahil ba hikaos kami kumpara sa kanila, Leo? Ang lahat ng ipon ko, bawat sentimo na minana ko kay nanay, ibinuhos ko sa negosyo mo. Nagtrabaho ako bilang iyong accountant, iyong sekretarya, iyong tagaluto, araw at gabi. Yun ba ay walang halaga? Ang pag-ibig ay hindi nakakain, Maria. Malamig na tugon ni Gloria. At ang utang na loob ay hindi makakapagbayad ng mga utang sa bangko. Ang karangalan ang nagpapatayo sa isang pamilya. At ang kasal na ito, kay Bianca ang magbabalik ng karangalan sa atin. Tumingin si Maria kay Leo, ang kanyang huling pag-asa. May pag-ibig pa ba, Leo, o naglaho na rin yun, kasama ng pera? Sa unang pagkakataon, direktang tumingin si Leo sa kanya. At sa kanyang mga mata, wala nakita si Maria, kundi awa, isang awa na mas masakit pa sa galit. "Patawad, Maria," sabi niya, at pagkatapos ay muli siyang tumalikod, isang malinaw na pagtatapos sa kanilang usapan. "Tapos na ang lahat. Kunin mo ang anak mo at umalis na kayo." Utos ni Gloria, ang kanyang tono ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. Iwinagayway niya ang kanyang kamay patungo sa pinto na parang nagtataboy ng isang ligaw na aso. Parang robot na tumalikod si Maria. Pumanhik siya sa hagdanan, ang kanyang mga binti ay mabigat na parang may mga tanikala. Natagpuan niya ang kanyang 5 taong gulang na anak si Kai na mahimbing na natutulog sa kama nito, yakap ang isang luma at gutay-gutay na teddy bear. Sa isang iglap, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak habang marahan niyang ginigising ang bata. "Anak, gising na. Aalis tayo." Bulong niya, pinipilit na gawing kalmado ang kanyang boses. Nagising si Kai, kinukusot ang kanyang mga mata. Ang muka ay puno ng pagtataka. "Saan po tayo pupunta, Mami?" Walang salitang isinukbit ni Maria ang isang maliit na backpack sa likod ng anak. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay at inakay pababa ng hagdan. Hindi na niya tinignan ang mga larawan sa dingding, ang mga muebles
na minsan niyang pinunasan o ang tahanang minsan niyang tinawag na kanya. Pagbaba nila, naghihintay si Gloria sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Si Leo ay wala na sa sala. Nagtago na. Nang buksan ni Maria ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Sa labas bumuhos na ang malakas na ulan. Ang mga patak ay parang mga luhang bumabagsak mula sa itim na kalangitan. Walang payong, walang jacket, walang kahit ano, maliban sa mga suot nilang damit. Hindi lumingon si Maria. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Kai at nagsimula silang maglakad papalayo, palusong sa nagngangalit na ulan. Sa kanilang likuran, narinig nila ang pagsara ng mabigat na tarangkahan na gawa sa bakal. Isang matigas at walang awang kalampag ang naghudyat ng tuluyang pagsasara, hindi lang ng tarangkahan kundi ng isang buong kabanata ng kanyang buhay. Ang ulan sa lungsod ay hindi tulad ng ulan sa probinsya. Dito ang bawat patak ay tila may halong dumi at lamig ng bakal bumabaon sa balat ni Maria habang nakatayo siya sa ilalim ng makitid na silong ng isang saradong tindahan. Yakap-yakap niya si Kai na ang maliliit na balikat ay patuloy sa panginginig. Ang suot nilang manipis na damit ay basa na at nakadikit sa kanilang mga katawan na tila isang paalala ng kanilang kawalan ng proteksyon laban sa malupit na mundo. Mami, giniginaw po ako. Bulong ni Kai, ang kanyang boses ay halos maglaho sa gitna ng ingay ng malakas na buhos ng ulan sa kalsada. Hinigpitan ni Maria ang yakap sa anak, pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Wala silang dalang kahit ano. Wala siyang pera sa bulsa, walang cellphone, at wala ring matutuluyan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naiwan sa likod ng malalaking pader ng mga Suarez. Biglang may napansin si Maria sa di kalayuan. Ang malaking tarangkahan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas ng bahagya. Isang anino ng isang lalaki ang mabilis na lumabas patingin-tingin sa paligid na tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Nang mamukaan niya ang figura, tumigil ang tibok ng puso ni Maria. Si Andres, iyon ang kanyang biyente, ang lalaking iniligtas ng kanyang ama. Naglakad si Andres patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at matinding takot. Nang makalapit siya sa silong, mabilis niyang inilabas ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang jacket. Ito ay isang matigas na piraso ng tinapay balot sa isang lumang tela. Maria, tawag niya sa isang paos na bulong habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana ng mansyon kung saan marahil ay nakamasid si Gloria. Kunin mo ito. Huwag mong hahayaang magutom ang bata. Inabot ni Maria ang tinapay, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa magaspang na kamay ni Andres. Papa! Ngunit bago pa siya makapagsalita, nang higit pa mabilis nang tumalikod ang matanda. Isang malalim na buntong hininga ng pagsisisi ang kumawala sa kanyang dibdib bago siya muling lamunin ng dilim at pumasok sa loob ng bakuran. Isang marahas na tunog ng pagkakandado ng tarangkahan ang muling narinig na naghudyat ng muling paghihiwalay ng kanilang mga mundo. Napaupo si Maria sa malamig na semento. Sinimulan niyang hatiin ang tinapay para ibigay ang mas malaking bahagi kay Kai. Ngunit nang mapunit niya ang gitna ng tinapay, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob. Hindi iyon bahagi ng pagkain. Isang makintab na susi na gawa sa tanso, isang makapal na tumpok ng pera na nakatali sa goma at isang maliit na piraso ng papel ang bumagsak sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay tila nabilaukan sa kanyang lalamunan habang binabasa ang address na nakasulat sa papel sa pamamagitan ng malabo at maduming ilaw ng poste sa kalsada. Pumunta kayo rito. Huwag kayong magsasabi sa kahit kanino. Ang sulat na nakasulat sa nanginginig na paraan. Gamit ang natitirang lakas at ang perang bigay ni Andres, pumara si Maria ng isang taxi. Habang bumibiyahe sila patungo sa dulo ng lungsod,
Pinapanood ni Maria ang mga naglalakihang gusali na unti-unting napapalitan ng mga barong-barong at madidilim na eskinita. Huminto ang sasakyan sa isang liblib na lugar kung saan ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ang nangingibabaw. Isang maliit na bahay na may isang palapag ang nakatayo sa dulo ng isang masikip na daanan. Ang harapan nito ay natatakpan ng mga baging ng ubas na tila matagal nang hindi naalagaan. Bagamat luma at kupas na ang pintura, ang bahay ay tila naghihintay sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang ipinapasok ang susi sa seradura. Naramdaman niya ang pagpihit ng mekanismo sa loob ng kandado, isang mahinang tunog na nagbibigay ng pag-asa. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng kalinisan at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Sa loob, ang bahay ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay isang kuta. May mga simpleng muebles, ilang kagamitan sa kusina, at sa isang sulok nakita ni Maria ang isang bagay na nagpaiyak sa kanya ng husto. Ang lumang rurong na gawa sa kahoy ng kanyang ina na matagal nang ipinatapon ni Gloria sa bodega ay naroon maayos na nakalagay. Inihiga ni Maria si Kai sa isang maliit na kama at binalot ng makapal na kumot. Nang matiyak na mahimbing na ang tulog ng anak, binuksan niya ang isang sobrang nakapatong sa mesa. Anak, simula ng sulat ni Andres ang bawat salita ay tila may kasamang luha. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Patawad dahil nagtago ako sa likod ni Gloria habang pinahihirapan kanya. Nakita ko ang bawat luha mo at bawat sakit na tiniis mo. Ipinagpatuloy ni Andres ang pagsasalaysay tungkol sa bahay na iyon. Binili niya iyon 3 taon na ang nakalipas. Gamit ang kanyang natitirang pensyon, dahan-dahang inaayos ang bawat bahagi para sa sandaling ito. Ikinuwento niya muli ang tungkol kay Arturo, kung paanong ang sakripisyo ng ama ni Maria ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay at kung paanong nakita niya sa mga mata ni Maria ang parehong katapatan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang iyong ama ang nagligtas sa akin, ngunit hindi ko nailigtas ang kanyang anak mula sa kawalang katarungan. Pagtatapos ng sulat, ang bahay na ito ang tanging kaya kong ibigay. Huwag kang magtanim ng galit. Pangako mo lang sa akin na hindi magugutom ang aking apo. Niyakap ni Maria ang sulat sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at ng malamig na gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang matigas na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi na siya lumulutang sa gitna ng kawalan, bagamat alam niyang ang perang bigay ni Andres ay mabilis na mauubos sa loob lamang ng ilang buwan, at bukas ay gigising si Kai na naghahanap ng pagkain ng takot ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa hirap, ang mga kamay na kasing tatag ng sa kanyang ama. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay na tila inihanda ng tadhana, si Maria ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay isang ina na handang makipagdigma para sa kanyang anak. At ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila isang kumpas ng bagong simula na dahan-dahang bumubuo sa kanyang puso. Ang unang umaga sa maliit na bahay ay sinalubong ng isang uri ng katahimikang hindi kailanman naramdaman ni Maria sa mansyon ng mga Suarez. Doon ang katahimikan ay laging puno ng tensyon, tila isang mahabang buntong hininga bago ang isang malakas na sigaw. Ngunit dito, ang katahimikan ay malalim. Tanging ang huni lamang ng mga ibon sa labas at ang mahinang paghinga ni Kai ang naririnig. "Mami, nasaan po tayo?" tanong ni Kai habang kinukusot ang kanyang mga mata. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang maliliit na paa ay nakalawit. Pinilit ni Maria na ngumiti kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay tila naninigas sa pagod. "Sa bagong bahay natin, anak. Gusto mo ba rito? Wala na rito si Lola Gloria para pagalitan ka." Tumango si Kai nang dahan-dahan ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga lumang kagamitan. "Opo, Mami. Pero
May almusal po ba tayo? Ang tanong na yon ay tila isang kutsilyong bumaon sa dibdib ni Maria. Binuksan niya ang cabinet sa kusina. Bukod sa ilang lata ng sardinas at 1 kilong bigas na iniwan ni Andres, wala na silang iba pang makakain. Alam niyang ang perang iniwan ng kanyang biyenan ay hindi magtatagal kung wala siyang makikitang trabaho. Sa sumunod na 2 linggo, hinarap ni Maria ang lupit ng lungsod na hindi niya kailanman nakita noong siya ay nasa loob pa ng ginintuang hawla ng mga Suarez. Nilakad niya ang mahahabang kalsada sa ilalim ng nakatirik na araw, suot ang kanyang tanging disenteng sapatos na unti-unti nang nabubutas ang talampakan. Sa bawat opisina na kanyang pinasukan ang sagot ay laging pareho. 5 taon kang hindi nagtrabaho sa labas, tanong ng isang babaeng nasa Human Resources habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa monitor ng computer at hindi man lang nag-abalang tumingin kay Maria. Nagtrabaho po ako sa kumpanya ng asawa ko bilang accountant at administrator. Magalang na sagot ni Maria habang pinipisil ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig. Isang mapait at mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa labi ng babae. Kumpanya ng pamilya. Alam mo naman ang kalakaran, misis. Iba ang trabahong propesyonal sa pagtulong-tulong lang sa bahay. Tatawagan na lang namin kayo kung kailangan. Alam ni Maria ang kahulugan ng mga salitang yon. Hindi na sila tatawag. Sa bawat pagtalikod niya naramdaman niya ang bigat ng paghamak ng mundo sa isang babaeng tila walang ibang alam gawin kundi ang magsilbi sa kanyang pamilya. Pagdating ng 3 linggo ang kanyang pondo ay sagad na. Isang gabi nagising si Maria sa gitna ng kadiliman dahil sa mahinang ungol ni Kai. Nang hawakan niya ang noo ng anak, tila napaso ang kanyang palad. Nag-aapoy sa lagnat ang bata. Ang kanyang mga labi ay tuyot at nanginginig. Sa takot at desperasyon, binalot ni Maria si Kai sa isang kumot at binuhat ito patungo sa pinakamalapit na pampublikong klinika. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Sa loob ng klinika ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga taong may karamdaman ay lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Kailangan niya ng mga antibiotiko at gamot sa lagnat. Sabi ng doktor pagkatapos suriin si Kai. Huwag mong pababayaan dahil maaaring mauwi ito sa pulmonya. Tiningnan ni Maria ang reseta at pagkatapos ay ang kanyang pitaka. Mayroon na lamang siyang ilang barya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang mga tainga. Ang mga hikaw na ginto na may maliliit na diamante, ang huling alaala ng kanyang nanay na ibinigay sa kanya bago ito pumanaw. Pumunta siya sa isang pawn shop sa kanto. Habang ibinibigay niya ang mga hikaw sa lalaking nasa likod ng salamin, naramdaman niyang tila ibinibigay na rin niya ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ang halagang ibinigay sa kanya ay sapat lang para sa gamot ni Kai at ilang araw na pagkain. Nang makauwi sila, pinainom niya ng gamot ang anak at hinintay na makatulog ito. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, habang tanging ang mahinang liwanag ng isang bumbilya ang nagbibigay ng ilaw, muling lumapit si Maria sa malaking rurong na iniwan ng kanyang ina. Binuksan niya ang mabigat na takip nito. Amoy ng lumang tela at gamot sa naptalina ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng mga nakatuping tuwalya at kumot, nakita niya ang isang lumang kwaderno na may pabalat na balat ng baka. Ang mga gilid nito ay kupas na at kulay kape na ang mga pahina. Binuksan ni Maria ang kwaderno. Ang maayos na sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Punong-puno ito ng mga reseta pastillas de leche kakaninyema at iba pang mga pagkaing tradisyonal ng Pampanga na dati nilang itinitinda sa kanilang maliit na bayan bago sila lumipat sa lungsod. Huwag mong madaliin ang pagpapakulo ng gatas. Basa niya sa isang pahina. Hayaan mong ang apoy ang dahan-dahang maglabas ng tamis. Lagyan mo ng isang kurot ng pagmamahal at hinding-hindi mapapanis ang iyong gawa. Habang binabasa niya ang bawat pahina,
Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay muling nabuhay. Naalala niya ang amoy ng mainit na gatas at asukal sa kanilang kusina, ang tawanan nila ng kanyang ama at ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Isang matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung ang mundo ay ayaw siyang bigyan ng pagkakataon, siya mismo ang lilikha ng kanyang sariling pagkakataon. Gagamitin niya ang tanging bagay na hindi kailanman mananakaw sa kanya ng mga Suarez, ang kanyang kakayahan at ang pamana ng kanyang mga magulang. Tumingin si Maria sa natutulog na si Kai. "Hindi tayo susuko, anak," bulong niya. "Magsisimula tayo mula sa mga pahinang ito." Inilabas niya ang kanyang huling pera at inilista ang mga sangkap na kailangan niya. Bukas bago sumikat ang araw, ang amoy ng nilulutong asukal at gatas ang gigising sa maliit na bahay na yon. At iyon ang magiging hudyat ng kanyang pagbabalik. Ang amoy ng mainit na gatas at natutunaw na asukal ay uunti-unting pumuno sa bawat sulok ng maliit na kusina, habang ang kadiliman sa labas ay nagsisimula pa lamang maging kulay ube. Nakatayo si Maria sa harap ng kalan. Ang kanyang kanang kamay ay hindi tumitigil sa pag-ikot ng sandok sa loob ng kawali. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ito ang kanyang unang laban. Sa bawat ikot ng sandok, tila naririnig niya ang bulong ng kanyang ina, "Huwag mong hayaang masunog ang ilalim, Maria." Ang pasensya ang pinakamahalagang sangkap. Nang lumapot na ang timpla, maingat niya itong inilipat sa isang malapad na plato at hinayaang lumamig. Gamit ang kanyang mga daliri na puno ng puting asukal, sinimulan niyang hubugin ang mga pastillas sa maliliit na silindro. Pagkatapos ay binalot ang mga ito sa makukulay na papel de hapon. Ang bawat piraso ay tila isang maliit na hiyas ng pag-asa sa gitna ng kanyang paghihikahos. "Mami, ang bango naman po," bulong ni Kai na bagong gising. Lumapit ang bata at kumuha ng isang piraso. Ang kanyang mukha ay agad na nagliwanag ng malasahan ng tamis. "Para sa atin ito, anak. Para sa kinabukasan natin," sagot ni Maria habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pagdating ng 7:00 ng umaga, bitbit ang isang maliit na basket na may lamang 20 balot ng pastillas. Naglakad si Maria patungo sa palengke ng bayan. Habang papalapit siya sa maingay at magulong hilera ng mga tindahan, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang matinding damdamin ng hiya ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang bawat hakbang. Siya si Maria Suarez, ang asawa ng isang mayamang negosyante. Ang babaeng dati ay bumababa sa mamahaling sasakyan para mamili. Ngayon, nakatayo siya sa isang maruming kanto, katabi ng mga nagtitinda ng basahan at plastik na balde. Yumuko si Maria, sinusubukang itago ang kanyang muka sa ilalim ng kanyang sombrero. Isang oras na siyang nakatayo roon, ngunit wala pang isang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang bawat taong dumadaan ay tila isang hukom na nakakakita sa kanyang kabiguan. "Iha, kung hihintayin mong ang mga tao ang lumapit sa iyo, baka abutin ka ng dilim ng walang benta." Isang malalim at baritunong boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatingin si Maria sa kanyang tabi. Isang lalaking nasa gitna ng kanyang edad, may matipunong pangangatawan at mga matang puno ng kuryosidad ang nakatitig sa kanya. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking vura o bodega ng mga sariwang itlog at harina. "Daniel po," pakilala ng lalaki, sabay abot ng isang maliit na bangko patungo kay Maria. "Napansin ko na kanina ka pa riyan. Huwag kang mahiya. Lahat tayo rito ay nagsimula sa wala." "Salamat po," mahinang sagot ni Maria, dahan-dahang nauupo. "Hindi ko lang po alam kung paano magsisimula." Ngumiti si Daniel, isang ngingiting tapat at walang halong pangungutya. "Ang sikreto sa palengke ay boses.
Kailangan mong ipaalam sa kanila na mayroon kang espesyal na inaalok. Tikman ko nga yang tinitinda mo. Kumuha si Daniel ng isang balot, binuksan ito at kinain. Saglit siyang natigilan, ng kanyang mga mata ay nanlaki habang dinadamnam ang lasa ng gatas na tila natutunaw sa kanyang dila. Hindi ito basta pastillas na nabibili sa tabi-tabi, sabi ni Daniel sa isang seryosong tono. Ito ay yasang tradisyon, lasang tunay na gatas ng Kalabaw at tamis ng Pampanga. Dahil sa papuri ni Daniel, tila nabuhayan ng loob si Maria. Huminga siya ng malalim, pinalis ang huling bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isip at sa unang pagkakataon, sumigaw siya ng malakas. Pastillas po pastillas de leche, mula sa Pampanga, masarap at sariwa. Isang matandang babae na may dalang bayong ang huminto sa harap niya. Patingin nga niyan, iha. Kumuha ang matanda ng isa at tinikman ito. Habang nanginunguya niya ang candy, ang kanyang matitigas na ekspresyon sa muka ay biglang lumambot. Isang malungkot, ngunit magandang alaala ang tila gumuhit sa kanyang mga mata. Diyos ko, bulong ng matanda habang hinahawakan ang kamay ni Maria. Ang lasang ito, eksaktong-eksakto sa ginagawa ng lola ko noong bata pa ako. Akala ko ay hindi ko na muling matitikman ang ganitong klaseng paggawa. Kinuha ng matanda ang 5 balot at iniabot ang bayad kay Maria. Nang mahawakan ni Maria ang unang perang kinita niya mula sa sarili niyang pawis, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na hindi kailanman na ibigay sa kanya ng anumang mamahaling regalo ni Leo. Hindi iyon pera lamang. Iyon ay pagkilala. Iyon ay patunay na siya ay may halaga. Sa dulo ng araw, ubos na ang basket ni Maria. Habang nagliligpit siya, muli siyang tinawag ni Daniel mula sa kanyang bodega. Bukas, Maria, magdala ka ng mas maraming, payo ni Daniel. At kung kailangan mo ng mas murang asukal o gatas, sabihan mo lang ako. Tutulungan kita. Maraming salamat po, Kuya Daniel. Sagot ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Habang naglalakad siya pauwi, ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa sakit ng kahapon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang kumpas ng tagumpay. Alam niyang ito pa lamang ang simula at ang daan patungo sa tagumpay ay puno pa ng tinik. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakikita na niya ang liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na gagawin, isang imahe ni Gloria at Leo ang dumaan sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng kirot. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon. Malalaman nila sa tamang panahon na ang babaeng itinapon nila ay ang babaeng muling lilikha ng sarili nitong kaharian. Ang bawat barya na inilalagay ni Maria sa loob ng isang lumang lata ng gatas ay may dalang tunog ng tagumpay. Hindi na lamang isang maliit na basket ang dala niya sa palengke araw-araw. Ngayon, mayroon na siyang maliit na pwesto sa gilid ng bodega ni Daniel. Isang mesa na may malinis na telang puti kung saan maayos na nakahanay ang kanyang mga pastillas yema. At ang bago niyang likha, ang paborita na may palaming matamis na gatas. Ang bilis ng benta natin ngayon, Maria. Puna ni Daniel habang nagbababa ng mga sako ng asukal mula sa kanyang truck. Huminto ang lalaki at pinunasan ang pawis sa kanyang leeg gamit ang isang bimpo. Parang kailan lang halos ayaw mong tumingin sa mga tao. Ngayon, ikaw na ang hinahanap nila. Napangiti si Maria, isang nangiting may halong pagod, ngunit puno ng ningning sa mga mata. Salamat sa tulong mo, Kuya Daniel. Kung hindi dahil sa pwestong ibinigay mo at sa diskwento sa mga sangkap, baka hanggang ngayon ay naglalakad pa rin ako sa ilalim ng initan. Umiling si Daniel. Desidido ka, Mara. Iyan ang sikreto. At ang luto mo, may kaluluwa. Iyan ang hindi matutularan ng kahit anong makina. Habang masaya ang takbo ng buhay ni Maria, sa gitna ng ingay at amoy ng palengke ang kapaligiran, sa loob ng mansyon ng mga Suarez,
ay balot ng isang mabigat at nakakasakal na tensyon. Tapos na ang marangyang kasal ni Leo at Bianca, isang pagtitipon na naging usap-usapan sa buong lungsod dahil sa sobrang luho. Ngunit sa likod ng mga magagarang dekorasyon at mamahaling alak, ang tunay na kulay ng bagong kasapi ng pamilya ay nagsisimula ng lumitaw. Nakatayo si Gloria sa gitna ng kanyang kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang balakang habang nakatingin sa tumpok ng mga lalagyan ng fast food at delivery boxes na nakakalat sa ibabaw ng lamesang marmol. Ano ito? Tanong ni Gloria, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Bumaba si Bianca mula sa ikalawang palapag, suot ang isang mamahaling silk robe na kulay ginto. Marahan siyang humikab na para bang ang presensya ng kanyang biyenan ay isang abala lamang sa kanyang umaga. Almusal po, Mama Gloria. Nagpa-order ako ng gourmet rolls at imported smoothies. Masustansya yan at hindi nakakataba. Dito sa bahay na ito, nagluluto tayo. Mariing sabi ni Gloria, ang tradisyon ng mga Suarez ay ang kumain ng sariwang luto, hindi itong mga pagkaing nakasilid sa karton na parang sa pusa. Isang mapait at matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca. Lumapit siya sa lamesa at kumuha ng isang bote ng smoothie. Mama, ang panahon ng pagtayo sa harap ng kalan at pagtulo ng pawis ay lipas na. Hindi ako pumasok sa pamilyang ito para maging katulong sa kusina. Kung gusto ninyo ng tradisyonal na luto sana, ay hindi ninyo pinalayas ang dating asawa ni Leo. Balita ko ay magaling siyang sumunod sa lahat ng utos ninyo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Maria ay tila isang sampal sa mukha ni Gloria. Sa loob ng 5 taon, si Maria ang gumagawa ng lahat mula sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay hanggang sa pagluluto ng paboritong ulam ni Gloria nang walang reklamo. Ngayon, sa harap ni Bianca, naramdaman ni Gloria ang kawalan ng kapangyarihan. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan sa sarili kong bahay. Banta ni Gloria habang ang kanyang muka ay namumula na. Sa galit, sarili ninyong bahay? Itinaas ni Bianca ang kanyang kilay, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghamak na kislap. Mama, baka nakakalimutan ninyo. Ang kumpanya ni Leo ay baon sa utang bago dumating ang pamilya ko. Ang perang ipinambabayad sa kuryente at tubig na ginagamit ninyo ngayon ay galing sa bulsa ng tatay ko. Sa madaling salita, bawat sulok ng mansyong ito ay nakasandal na sa amin. Pumasok si Leo sa kusina, halatang kadarating lang mula sa opisina. Mukha siyang pagod at tila may pasan na daigdig. Ano na naman ba itong gulo na ito? Naririnig ko na kayo hanggang sa labas. Leo, pagsabihan mo ang asawa mo. Sigaw ni Gloria, ang kanyang mga daliri ay nakaturo kay Bianca. Wala siyang respeto. Tumingin si Leo kay Bianca at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ngunit sa halip na panindigan ang kanyang ina, iniwas niya ang kanyang tingin. Mapagod ako. Marami kaming inaayos na papeles sa opisina. Hayaan ninyo na muna si Bianca. Tama naman siya, marami silang naitulong sa atin. Nanigas si Gloria sa kanyang kinatatayuan. Ang anak na dati ay sunod-sunuran sa kanya ay tila unti-unti nang kinakain ng impluwensya ng bagong asawa. Ayan, narinig ninyo na, sabi ni Bianca habang nakangiti nang matamis isang nangiting puno ng lason. At isa pa, Mama, nagpasya na kami ni Leo. Susuriin ng mga abogado ng tatay ko ang lahat ng titulo ng ari-arian ninyo. Kailangan nating ayusin ang mga dokumento para masiguro ang investment namin. Baka sa susunod, kailangan ninyong humingi ng pahintulot bago kayo magbago ng kahit anong ayos dito sa bahay. Mabilis na tumalikod si Bianca at pumanhik muli. Sa itaas ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa hagdanan ay tila isang hudyat ng pananakop. Naiwan si Gloria sa kusina mag-isa sa gitna ng karangyaan na tila uentunti nang nagiging isang malamig na bilangguan. Napatingin siya sa bintana sa malawak na bakuran kung saan minsan ay nakita niyang
naglalaro si Marie at ang kanyang apo na si Kai. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagsisisi na pilit niyang itinutulak palayo. Habang nangyayari ito, sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Maria sa kanyang maliit na mesa sa tabi ng bodega. Binibilang niya ang kanyang kinita sa araw na yon. Hindi ito kasing laki ng kinikita ng mga Suarez sa isang oras, ngunit ang bawat barya ay malinis at galing sa marangal na paraan. "Mami, tingnan mo po," sabi ni Kai habang ipinapakita ang kanyang drawing ng isang malaking bahay na may maraming puno. "Dito tayo titira kapag marami na tayong pera, di ba?" Niyakap ni Maria ang anak ng mahigpit. "Oo, anak. At ang bahay na yon ay hindi lang magiging malaki, kundi magiging puno rin ng pagmamahal. Walang sino man ang makakapagpaalis sa atin doon." Sa sandaling iyon, alam ni Maria na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalo siyang lumalayo sa anino ng nakaraan at mas lalong lumalapit sa liwanag ng kanyang sariling tagumpay. Samantala, ang pamilyang akala ay nailigtas ng yaman ay dahan-dahan ng kinakain ng sarili nilang kasakiman. Ang tunog ng mahinang bulubok ng kumukulong gatas sa malaking kawa ay tila isang uyayi sa pandinig ni Maria. Hindi na siya nag-iisa sa maliit niyang kusina. Kasama na niya si Aling Remedios, ang may-ari ng dating pinagtatrabahuhan niyang karinderya na ngayon ay katuwang na niya sa paggawa ng mga kakanin. Ang bawat galaw nila ay may ritmo mula sa paghalo ng malapot na timpla hanggang sa mabilis na pagbalot ng mga tapos na produkto. "Maria, tignan mo ang mga order na ito," sabi ni Aling Remedios habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel na puno ng mga pangalan at numero. "Hindi na tayo magkandamayaw sa paggawa. Mukhang kailangan na nating kumuha ng isa pang makakatulong." Ngumiti si Maria, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Sige po, Aling Remedios, magtanong-tanong tayo sa mga kapitbahay natin. Maraming nanay dito sa atin ang nangangailangan ng dagdag na kita." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Daniel dala ang 2 sako ng piniling asukal. "Magandang umaga sa mga masisipag na reyna ng kakanin." Bati niya ang kanyang boses ay puno ng sigla. Inilapag niya ang mga sako nang may pag-iingat sa isang sulok. "Maria, may magandang balita ako. Ang isang supermarket sa Kabayanan ay nagtatanong kung maaari ka raw bang mag-supply sa kanila ng 300 balot kada linggo." Natigilan si Maria ang kanyang kamay na hawak ang sandok ay bahagyang nanginginig sa kagalakan. 300? Sigurado ka ba, Daniel? Higit pa sa sigurado. Sagot ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maria ng may paghanga. "Nakita nila ang kalidad ng gawa mo. Maria, unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng puyat at pagod mo." Habang ang maliit na mundo ni Maria ay unti-unting nagliliwanag, ang madilim na ulap ay nagsisimula nang bumalot sa mansyon ng mga Suarez. Si Gloria, na sanay na laging nasa itaas, ay tila nalulunod sa kawalan ng halaga sa loob ng sarili niyang bahay. Ang bawat utos niya ay binabaliwala ni Bianca at ang bawat salita niya ay tila hangin lamang kay Leo. Sa hangarin na muling mabawi ang kanyang kapangyarihan at mapatunayan na kaya niyang kumita ng sariling pera nang hindi umaasa sa yaman ni Bianca, gumawa si Gloria ng isang mapanganib na hakbang. Sa tulong ng isang kaibigan sa kanyang social club, ipinasok niya ang lahat ng kanyang lihim na savings, pati na ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng lumang bahay ng kanyang mga magulang sa isang investment scheme na nangangako ng 30% tubo kada buwan. Hindi lang yon. Dahil sa labis na tiwala at kagustuhang magmukhang matagumpay, hinikayat din niya ang ilang mga kamag-anak at malalapit na kapitbahay na sumali. Sigurado ito. Madalas niyang sabihin noon ng may pagmamalaki,
Ang mga Suarez ay hindi pumapasok sa negosyong talo. Ngunit isang maulan na hapon ang lahat ng kanyang itinatag na pangarap ay gumuho sa isang iglap. Isang marahas na paghampas sa bakal na tarangkahan ng mansyon ang narinig sa buong paligid. Sinundan ito ng mga sigaw ng galit at paniningil. Mabilis na lumabas si Gloria sa balkonahe, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nang makita ang tumpok ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay may mga kamaong nakataas sa hangin. Gloria, lumabas ka riyan. Nasaan ang pera namin? Sigaw ng isang pinsan niya na puno ng puot. Sabi mo ay legal ito. Sabi mo ay lalago ang pera namin. Nagsisigaw ang mga tao, ang kanilang mga tinig ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pader ng mansyon. Lumabas si Leo, gulo-gulo ang buhok at halatang gulat sa nangyayari. Ano ito, ma? Anong pera ang sinasabi nila? Leo, hindi ko alam, ang sabi sa akin. Nauutal na sagot ni Gloria, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa rehas ng balkonahe. Bumaba si Bianca mula sa itaas, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkadiri. Ano na naman bang kahihiyan ito? Mama Gloria, hindi ninyo ba alam na nakakasira ito sa reputasyon ng pamilya ko? May mga reporters na sa labas. Anong pamilya mo? Bulyaw ni Leo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakita ng galit sa kanyang asawa. Pamilya natin ito. Masabihin mo ang totoo. Nag-invest ka ba sa scam na yon? Napaupo si Gloria sa sahig ng balkonahe, ang kanyang matatayog na pangarap ay tila naging abo sa kanyang harapan. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya, ang hiya na higit pa sa kamatayan para sa isang taong tulad niya. Ang balita tungkol sa pagkasangkot ng mga Suarez sa isang malaking piramiding scam ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Sa gabing iyon, habang naririnig pa rin ang mga huling sigaw ng mga biktima, sa labas ng kanilang bakuran, nakaupo si Leo sa kanyang opisina, nakatingin sa mga bayarin na hindi na niya kayang bayaran. Ang kumpanya ay tuluyan ng nalulugi at ang perang inaasahan niya mula kay Bianca ay may kasamang mga kondisyon na tila nakakasakal na tanikala. Samantala, sa maliit na bahay ni Maria, ang gabi ay payapa. Tapos na silang magligpit ni Aling Remedios. Nakaupo si Maria sa tabi ni Kai na mahimbing na natutulog habang nakayakap sa kanyang paboritong unan. Binuksan ni Maria ang bintana at nilanghap ang sariwang hangin pagkatapos ng ulan. Alam ni Maria ang nangyari sa mga Suarez. Nakarating sa palengke ang balita tungkol sa kahihiyang sinapit ni Gloria. Ngunit sa halip na matuwa, naramdaman ni Maria ang isang malalim na lungkot. Hindi dahil sa awa kay Gloria, kundi dahil sa pagkaunawa na ang kasakiman at kawalan ng pagpapahalaga sa kapwa ay laging may katumbas na kabayaran. Tiningnan ni Maria ang kanyang mga palad. May mga paltos ito mula sa paghalo ng mainit na kakanin, may mga bahid ng asukal at may amoy ng usok. Ngunit para sa kanya ito ang pinakamagandang palamuti. Ang kanyang tagumpay ay hindi itinayo sa kasinungalingan, kundi sa bawat patak ng pawis at sa bawat kurot ng pagmamahal na ibinuhos niya sa kanyang ginagawa. Ang unang pagguho, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. At ang simula ng tunay na pagtayo. Isang bagong kabanata ang magbubukas-bukas, at alam ni Maria na kahit anong unos ang dumating, hindi na siya muling matitigilan. Ang babaeng itinapon sa ulan ay natutunan na kung paano sumayaw sa gitna ng bagyo, at ngayon siya na ang nagpapatakbo ng sarili niyang hangin. Hawak ni Maria ang isang maliit na puting card na may gintong tatak, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang binabasa ang pangalang nakalimbag doon, Natalia Purchasing Manager, Red Soil Supermarket Chain. Sa tabi nito ay ang isang makapal na folder ng kontrata na nag-aalok ng hindi lamang simpleng pakikipagtulungan, kundi isang pagkakataong baguhin ang kanyang buhay ng tuluyan. 2 milyong piso bilang paunang bayad para sa kagamitan at pagsasaayos ng pasilidad. Bulong ni Maria, ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala.
Ang halagang iyon ay higit pa sa lahat ng perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na bakuran kung saan ang amoy ng sariwang pastillas at kakanin ay laging nananatili sa hangin. Sa harap niya ay si Natalia, isang babaeng nasa gitna ng kanyang edad na may maingat na ayos ng buhok at matatalas, ngunit mabait na mga mata. Nakita namin ang potensyal ng pamana ni Ina Maria. Sabi ni Natalia habang inililibot ang tingin sa malinis ngunit masikip na kusina ni Maria. Ang lasa ng iyong mga produkto ay hinahanap-hanap ng aming mga mamimili. Ngunit kailangan namin ng bultuhang produksyon. Kailangan mo ng isang tunay na factory, mga makina at higit sa lahat mga tauhan. Ngunit sa likod ng kagalakan, isang malalim na pag-aalinlangan ang bumalot kay Maria. Ang 2 milyong piso ay isang malaking tulong, ngunit alam niyang hindi iyon sapat para sa lahat ng gastusin sa pagtatayo ng isang tunay na paggawan. Kailangan niya ng karagdagang puhunan at ang huling bagay na nais niyang gawin ay ang lumapit sa mga bangko na dati ay nang maliit sa kanya. Nang gabing iyon, tinipon ni Maria ang kanyang mga malalapit na kaibigan at kapitbahay sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nakaupo sa mga silyang plastik sina Aling Remedios Daniel at ilang mga nakatatanda sa kanilang komunidad. Nahaharap ako sa isang malaking desisyon. Panimula ni Maria ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ipinaliwanag niya ang alok ng supermarket at ang kakulangan sa pondo. Ayaw ko pong mangutang sa bangko. Gusto ko kung lalago ang negosyong ito, kasama ko kayong lahat. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan ang naririnig. Biglang tumayo si Aling Remedios. Lumapit siya sa lamesa at inilapag ang isang lumang sobre na medyo kupas na ang kulay. Dito nakalagay ang 300,000 piso, Maria. Ipon ko ito mula sa 10 taon kong pagtitinda sa karinderya. Gamitin mo ito. Aling Remedios, hindi ko po matatanggap yan. Gulat na sabi ni Maria. Paano po kung magkaroon ng problema? Ipon ninyo yan para sa inyong pagtanda. Hinawakan ni Aling Remedios ang kamay ni Maria ng mahigpit. Mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa kahit anong bangko, Maria. Nakita ko kung paano ka bumangon mula sa wala. Ang tiwala ko sa iyo ay hindi matutumbasan ng kahit anong interes. Sumunod na tumayo si Mang Teodoro, ang matandang driver ng daip sa kanilang kanto. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga lukot-lukot na barya at papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang inilaan ko para sa pagpapaayos ng aking sasakyan, ngunit mas mahalaga ang kinabukasan ng ating barangay. Ituring mo itong puhunan, Maria. Hindi nagtagal isa-isang lumapit ang mga kapitbahay. Si Aling Salvacion ay nagdala ng isang garapon na puno ng mga barya na matagal na niyang iniipon. Si Daniel naman ay nangakong magbibigay ng lahat ng supply ng asukal at gatas sa loob ng 6 na buwan nang walang bayad hanggang sa makabawi ang negosyo. Ito ang diwa ng bayanihan. Isang komunidad na nagkakaisa para iangat ang isa sa kanila. Napaiyak si Maria sa labis na pasasalamat. Sa loob ng 5 taon, sa mansyon ng mga Suarez, ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na kompetisyon at pagmamalaki. Ngunit dito sa gitna ng mga taong itinuturing na mahirap na tagpuan niya ang tunay na kayamanan. Makalipas ang ilang buwan ng isang abandonadong bodega sa dulo ng kanilang barangay ay nabuhay muli. Pininturahan ito ng kulay puti at asul at sa itaas ng malaking pintuan ay nakasulat ang mga salitang pamana ni Aina Food Corporation. Ang unang araw ng operasyon ay naging isang malaking selebrasyon. Ang mga manggagawa ay ang mga nanay sa kanilang lugar, ang mga taong dati ay walang trabaho, ngunit ngayon ay nakasuot ng malilinis na uniforme, hairnets at guwantese. May kaayusan ang bawat galaw sa loob ng factory mula sa pagpapakulo ng gatas hanggang sa modernong paraan ng packaging. Isang malaking puting truck ang dahan-dahang pumarada
sa harap ng bodega. Ang tunog ng makinang humihinto at ang pagbukas ng pinto ng truck ay tila musika sa pandinig ni Maria. Lumabas ang driver at nakangiting lumapit sa kanya. Handa na ba ang unang batch ng mga matamis na kakanin, Ma'am Maria? Tanong nito. Handang-handa na, sagot ni Maria habang pinupunasan ang kanyang luha gamit ang dulo ng kanyang apron. Habang pinapanood niyang isinasakay ang mga kahon ng kanyang produkto sa truck, naramdaman niya ang matinding kagalakan. Hindi na lang siya nagtitinda sa kanto. Ang kanyang mga produkto ay makakarating na sa bawat sulok ng rehiyon. Nang lumaon sa araw na yon habang nagpapahinga si Maria sa kanyang maliit na opisina sa loob ng factory, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang balita sa social media ang biglang lumitaw sa kanyang screen na nagmula sa isang pahayagan sa negosyo. Suarez Transport and Logistics declares bankruptcy. After months of financial mismanagement and legal scandals, the company shuts down. Kasama sa balita ang larawan ni Leo na naglalakad palabas ng kumpanya na kayuko at tila may pasan na daigdig. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at walang sigla. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan at ang kanyang mayabang na tindig. Hindi nakaramdam ng kagalakan si Maria. Sa halip isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Naalala niya ang lahat ng mga babalang ibinigay niya kay Leo noon, ang mga mungkahi niyang magtipid at maging tapat sa negosyo na laging tinatawanan ni Gloria. Ang bawat pagpili ay may katumbas na bunga, bulong ni Maria sa sarili. Ipinatong niya ang kanyang cellphone sa mesa at tumingin sa labas ng bintana, kung saan masayang nagtatawanan ang kanyang mga manggagawa habang nagliligpit. Ang kanyang mundo ay lumalaki at lumiliwanag habang ang mundong dati niyang kinatakutan ay tuluyan na ngang gumuho. Alam ni Maria na sa kabila ng tagumpay na ito, may isang huling pagsubok pa siyang kailangang harapin, isang pagsubok na hindi gawa sa pera o negosyo, kundi tungkol sa pagpapatawad at ang huling hiling ng isang taong may utang na loob. Ngunit sa ngayon, nilanghap niya ang matamis na amoy ng tagumpay at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tunay ng malaya. Ang umaga sa bagong factory ng pamana ni Ina ay laging puno ng buhay. Ang tunog ng mga makina na dahan-dahang gumigiling at ang masayang kwentuhan ng mga manggagawa ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Maria. Mula sa kanyang malawak na opisina na may malaking bintanang salamin tanaw niya ang buong produksyon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa kanyang maayos na mesa at sa mga sertipiko ng pagkilala na nakasabit sa dingding. Ma'am Maria, narito na po ang mga aplikante para sa karagdagang packaging staff. Sabi ni Grace, ang kanyang sekretarya, habang inilalapag ang isang tuumpok ng mga resume. Salamat, Grace. Papasukin mo sila ng isa-isa. Sagot ni Maria nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Habang naghihintay, napansin ni Maria ang isang hanami ng mga tao sa labas ng pintuan ng factory. Karamihan ay mga kabataang naghahanap ng unang trabaho, ngunit sa dulo ng pila, may isang figura na kumuha ng kanyang atensyon. Isang babaeng nakasuot ng kupas na blusa, nakayuko ang ulo, at ang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng mundo. Ang buhok nito ay mas maputi na kaysa sa huling matandaan niya at ang bawat kilos nito ay puno ng pag-aalinlangan. Tumigil ang tibok ng puso ni Maria. Kahit na nakatalikod at mukhang hapo, kilala niya ang tindig na yon. Iyon ay si Gloria, ang babaeng dati ay naglalakad sa mga pasilyo ng mansyon na parang isang reyna ngayon ay nakapila sa ilalim ng init ng araw para sa isang trabahong pangmababa. Grace, pantawag ni Maria, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ang huling babae sa pila, unahin mo siya. Dalhin mo siya rito sa opisina ko. Nagtaka ang sekretarya ngunit sumunod din agad. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Pumasok ang babae, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig. Ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakahawak sa isang luma at gasgas na bag. Ang amoy ng murang sabon at pagod ay tila sumama sa kanyang pagpasok. "Maupo kayo," sabi ni Maria pilit na pinapanatili ang profesional na tono sa kanyang boses. Dahan-dahang naupo ang babae, ngunit hindi pa rin ito tumitingin. Ang kanyang boses ay paos at tila nawalan na ng sigla. "Salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon. Kahit ano pong trabaho tatanggapin ko. Kahit sa paglilinis o sa pagbabalot, kailangan ko lang po talaga ng mapagkakakitaan." Tinitigan ni Maria ang babaeng nasa harap niya. Ang mukha ni Gloria ay puno na ng mga kulubot ng pagdurusa. Wala na ang mamahaling alahas, ang makapal na makeup, at ang mapanghusgang tingin. Ang tanging natira ay ang isang anino ng taong dati ay kinatatakutan niya. "May karanasan ba kayo sa ganitong uri ng trabaho?" tanong ni Maria. "Wala po, ma'am," sagot ni Gloria habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Dati po ay may sarili kaming negosyo, pero nawala ang lahat. Nagkamali po ako. Marami po akong pagkakamaling nagawa na nagsilbing parusa sa akin." Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner ang naririnig. "Gloria," mahinang tawag ni Maria. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, tila nakuryente ang matandang babae. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mamahaling lamesa sa mga sertipiko at huli sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Ang pagkilala ay hindi dumating ng mabilis. Ngunit nang tuluyan niyang mamukhaan ang mga mata ni Maria, ang mukha ni Gloria ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa matinding gulat patungo sa kawalan ng paniniwala, at huli sa isang nag-aapoy na kahihiyan na tila gustong lamunin ang kanyang buong pagkatao. Maria." Bulong ni Gloria, ang kanyang boses ay halos maglaho. Tumayo si Maria mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dangal. "Ang mga kondisyon sa trabahong ito ay pare-pareho para sa lahat, Gloria. 45,000 piso ang sahod, 8 oras na trabaho at may libreng pagkain. Sapat na ba yun para sa inyo?" Hindi nakasagot si Gloria. Ang kanyang labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ang matinding hiya ay tila isang dambuhalang pader na bumagsak sa kanya. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang malas, at walang kwenta ay ang babaeng ngayon ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Biglang tumayo si Gloria ng padalos-dalos. Dahil sa kanyang pagmamadali at panginginig, nasagi niya ang silya na nagresulta sa isang malakas na tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Hindi niya pinansin ang silya. Isang gulugulong humihingi ng tawad ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man makapagsalita si Maria, mabilis na tumalikod si Gloria at tumakbo palabas ng opisina. "Gloria, mag-usap tayo," tawag ni Maria, ngunit hindi na lumingon ang matanda. Patuloy ito sa pagtakbo palabas ng factory, hindi inaalintana ang mga manggagawang nagtatakang tumitingin sa kanya. Naiwan si Maria sa gitna ng kanyang malawak na opisina, mag-isa sa katahimikan. Marahan niyang itinayo ang tumba-tumbang silya at naupo muli. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng isang uri ng tagumpay o kasiyahan sa pagkakataong yon. Inaasahan niyang ang makitang naghihirap ang taong nagpahirap sa kanya ay magbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit sa halip na hagalpak ng tawa o ngiti ng paghihiganti, ang tanging naramdaman ni Maria ay isang malalim at madilim na lungkot. Isang lungkot para sa isang pamilyang winasak ng sarili nilang kapalaluan. Isang lungkot para sa mga taong hindi natutong maging tao hanggang sa mawala na ang lahat sa kanila. "Grace," tawag ni Maria sa intercom. "Po, ma'am."
Huwag mong tatanggalin ang pangalan niya sa listahan. Utos ni Maria habang nakatingin sa labas ng bintana sa direksyong tinakbuhan ni Gloria. Hanapin mo ang address niya. Kailangan nating malaman kung nasaan sila. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw nagpinta ito ng kulay kahel sa langit, tila isang paalala na ang bawat araw ay may katapusan at ang bawat utang ay may paniningil. Ngunit para kay Maria ang tunay na paniningil ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang kakayahang manatiling mabuti sa kabila ng lahat ng sakit. Alam ni Maria na hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga tao sa ating buhay at sa susunod na pagkakataon, hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa huling pagkakataon para sa kapatawaran at para sa isang pamilyang matagal nang nawala sa landas. Isang hapon habang abala si Maria sa pag-aayos ng mga papeles para sa bagong sangay ng kanyang kumpanya, ang tunog ng kanyang telepono ay pumutol sa katahimikan ng opisina. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa loob ng ilang sandali, nag-alinlangan si Maria bago ito sagutin. "Halo na," tawag niya. Sa kabilang linya walang nagsalita agad. Tanging ang isang mabigat at pasutsot na paghinga ang narinig na tila nagmumula sa isang taong hirap na hirap kumuha ng hangin. Pagkatapos isang boses ang narinig, isang boses na tuyot basag at punong-puno ng pagod. Halos hindi na makilala ni Maria ang tinig na yon, ngunit ang kurot sa kanyang puso ay nagsasabi kung sino ang tumatawag. "Maria, si Leo ito." Nanigas si Maria sa kanyang kinauupuan. Ang pangalang iyon ay tila isang multong bumalik mula sa kailaliman ng kanyang alaala. "Leo, bakit ka napatawag?" "Si Papa," sagot ni Leo at narinig ni Maria ang isang pigil na hikbi sa kabilang linya. Binibilang na lang ang mga araw niya, Maria. Cancer, kumalat na sa buong katawan. Ang tanging hiling niya bago siya mawala ay makita kayo ni Kai. Gusto lang niyang humingi ng tawad. Nanatiling tahimik si Maria. Ang galit na dati ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay tila napalitan ng isang malamig na bigat. Naalala niya ang tinapay ang susi at ang lihim na tulong ni Andres noong gabing itinapon siya sa ulan. Kung wala ang matanda, marahil ay wala na rin sila ni Kai ngayon. "Ipadala mo ang address?" Maikling sagot ni Maria bago ibaba ang telepono. Kinabukasan bitbit ang kamay ni Kai, tinunto ni Maria ang isang tinitirhang paupahan sa dulo ng isang madilim at masikip na eskinita. Ang gusali ay luma, ang mga pintura ay nagbabakbak at ang amoy ng kanal at basura ay nanunuot sa ilong. Malayo ito sa marangyang mansyong dati nilang kinagisnan. Pag-akyat nila sa ikatlong palapag, tumigil sila sa harap ng isang pintuang gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang kumatok si Maria ng mahina. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at doon ay tumambad ang isang lalaking tila hindi na nakakilala sa sarili. Si Leo ay nakasuot ng isang maduming t-shirt, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay hulas at tila tumanda ng 20 taon. "Maria," bulong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Salamat at dumating kayo." Pagpasok nila sa loob, ang silid ay kasing liit ng isang kulungan. May isang lumang kama sa sulok, isang maliit na lamesang plastik at ilang mga karton na nagsisilbing cabinet. Doon sa tabi ng kama, nakaupo si Gloria. Nakayuko ang matanda, hawak ang isang basang bimpo na ginagamit niya sa pagpupunas sa noo ng kanyang asawa. Nang maramdaman ni Gloria ang presensya ni Maria, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Kai. Sa isang iglap, ang lahat ng katatagan na pilit niyang pinapanatili ay tuluyang gumuho. Isang nakapanlulumong eksena ang sumunod na naganap. Hindi na naghintay si Gloria na makalapit si Maria.
Sa gitna ng masikip na silid, sa ibabaw ng punit-punit na linoleum, dahan-dahang lumubog ang mga tuhod ni Gloria. Ang kanyang malaking pangangatawan ay nayanig ng matinding panginginig. Maria. Sigaw ni Gloria, ang bawat salita ay punong-puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Isang halimaw ako sa iyo. Naging bulag ako sa pera at kapangyarihan. At tingnan mo kung nasaan kami ngayon. Lumuhod si Gloria at niyakap ang mga binti ni Maria. Ang kanyang noo ay nakadikit sa sapatos nito. Ang bawat hagulgol ng matandang babae ay tila isang nakakabinging kumpas ng pagsisisi na bumasag sa lahat ng pader ng puot sa loob ng silid. Si Leo naman ay napasandal sa dingding, tinatakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig din sa pag-iyak. Tumingin si Maria sa kanila mula sa itaas. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang katuwaan sa makitang nakaluhod ang kanyang kaaway. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pagkapagod. Isang pagod na nagmumula sa pagdadala ng lahat ng sakit sa loob ng maraming taon. Tumayo na kayo, Mama Gloria. Mahinang sabi ni Maria habang hinahawakan ang balikat ng matanda para tulungan itong tumayo. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na natin yon maibabalik, ngunit maaari nating tapusin ang lahat ng ito ng may kapayapaan. Hinarap ni Maria ang kama. Doon nakahiga si Andres. Ang kanyang katawan ay tila naging butot balat na lamang at ang kanyang balat ay may kulay na parang tuyong dahon. Nang marinig ng matanda ang boses ni Maria, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Isang manipis at nanghihinang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Maria. Teotaw ni Andres. Lumapit si Kai sa tabi ng kanyang lolo. Ang bata, sa kabila ng takot sa nakikita, ay nagpakita ng katatagan. Inilabas ni Kai mula sa kanyang backpack ang isang maliit na kahon na balot sa simpleng papel. Lolo Andres. Sabi ni Kai, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inosenteng pagmamahal. Dinalhan ko po kayo ng paborito ninyo. Kami po ni Mommy ang gumawa nito. Ito po ang pinakamasarap na pastillas sa buong mundo, pangako. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mga mata ni Andres patungo sa kanyang tuyong pisngi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang apo. Sa sandaling iyon, ang maliit at madilim na silid na iyon ay tila napuno ng isang liwanag na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Si Maria ay tumayo sa paanan ng kama, pinapanood ang tagpong iyon. Alam niyang ang oras ni Andres ay malapit nang matapos. Ngunit alam din niya na sa huling sandali ng buhay ng matanda, ang utang na loob na kinalakihan niya ay, sa wakas, ay mababayaran na, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad na nagpalaya sa kanilang lahat. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, at habang ang bawat hininga ni Andres ay nagiging mas mabigat, ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikan ng pagtanggap, isang katahimikan na naghahanda para sa isang huling pamamaalam. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging mas malalim. Tila ang bawat sulok ng degulong na apartment ay nakikiramay sa huling laban ni Andres. Ang tanging maririnig ay ang mahina at paputol-putol na paghinga ng matanda na sa bawat sandali ay tila uant-unting humahalo sa hanging gabi. Ang dilaw na ilaw mula sa isang lumang bumbilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding kung saan nakasandal sina Leo at Gloria, mga aninong tila mas malaki pa sa kanilang kasalukuyang pagkatao. Nakatayo si Maria sa tabi ng kama, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanlalamig na palad ni Andres. Sa kabilang panig si Kai ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang maliliit na daliri ay nakapatong sa kumot. Ang bata ay hindi umiiyak. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng isang seryosong pag-unawa na bihirang makita sa isang 5 taong gulang.
Isang mahaba at banayad na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Andres. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ulap ng sakit ay biglang luminaw sa huling pagkakataon. Tumingin siya kay Maria, pagkatapos ay kay Kai, at huli ay sa maliit na kahon ng pastillas na nasa ibabaw ng kanyang unan. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting tila nagsasabing sa wakas ang utang na loob na dinala niya sa loob ng maraming taon ay nabayaran na ng pag-ibig. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang dibdib ay hindi na muling tumaas. Ang huling hininga ay lumabas ng walang tunog, tila isang munting ibon na lumipad palabas ng bintana patungo sa kalayaan. Isang pigil na hagulgol ang sumabog mula sa lalamunan ni Gloria. Napasubsob ang matanda sa paanan ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding pighati. Si Leo naman ay napaluhod sa sahig, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang ang bawat patak ng kanyang luha ay tumatama sa maduming sahig, mga luhang puno ng pagsisisi para sa lahat ng mga pagkakataong nasayang. Nanatiling tahimik si Maria. Hindi niya binitawan ang kamay ni Andres hanggang sa maramdaman niyang tuluyan na itong lumamig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pagnanais na makaganti ay tila sumama sa paglisan ng kaluluwa ni Andres. Lumipas ang 2 araw. Si Maria ang nag-asikaso ng lahat. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ng pamilyang Suarez, tiniyak niyang magkakaroon si Andres ng isang marangal at payapang libing. Hindi ito kasing garbo ng mga handaan ni na Gloria noon. Ito ay payak tahimik, ngunit puno ng tunay na paggalang. Dumating ang kanyang mga kaibigan mula sa palengke, si Aling Remedios at si Daniel, na nanatili sa kanyang tabi sa buong panahon. Nakatayo sila sa harap ng puntod habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahang lumapit si Maria kina Gloria at Leo na nakatayo sa isang gilid, mukhang mga ligaw na kaluluwa sa gitna ng sementeryo. Inilabas ni Maria ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Kinuha niya ang kamay ni Gloria at inilagay ang sobre sa palad nito. "Para saan ito, Maria?" tanong ni Gloria sa isang paos na tinig, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng dating menugang. "Tulong yan para sa inyong pagsisimula," mahinang sagot ni Maria. "Huwag ninyong isipin na ito ay galing sa awa. Ibinibigay ko ito dahil iyon ang nais ni Papa Andres. Gusto niyang malaman na ang kanyang pamilya ay hindi magugutom. Gamitin ninyo iyan para makahanap ng disenteng matitirhan." Tumingin si Leo kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding hiya. "Maria, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, bakit?" Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Maria. "Dahil kung mananatili akong galit sa inyo, Leo, ako ang mananatiling bilanggo ng nakaraan. Tapos na ang laban natin. Pinatunayan ko na sa sarili ko na kaya kong bumangon. Ang pagtulong sa inyo ay hindi para sa inyo, kundi para sa ikatatahimik ng aking sariling puso." Hindi nakapagsalita ang dalawa. Pinanood nila si Maria habang inakay nito si Kai patungo sa kanilang sasakyan, isang bagong sasakyan na bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Habang naglalakad si Maria, ang bawat hakbang niya ay puno ng tiwala at kapayapaan. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan pabalik sa kanilang tahanan, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Kai. Ang bata ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na nagdadaan. "Mami," tawag ni Kai. "Bakit, anak? Sa tingin niyo po ba nagustuhan ni Lolo Andres ang pastillas na dinala ko?" Seryosong tanong ng bata. Naramdaman ni Maria ang isang mainit na emosyon sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis niya itong pinigilan. "Oo, anak. Sobrang nagustuhan niya iyon.
Iyon ang naging pinakamasarap na pagkain niya dahil galing iyon sa isang mabuting puso. Huminga ng malalim si Maria at hinigpitan ang hawak sa manibela. Sa kanyang isip muling bumalik ang imahe ng kanyang ama, si Arturo, at ang sakripisyong ginawa nito. Maraming taon na ang nakalipas. Ang sakripisyong yon ay nagbunga ng isang mahabang serye ng sakit, ngunit sa huli ito rin ang nagbigay daan sa kanyang sariling kalakasan. Naramdaman ni Maria na hindi na siya nag-iisa. Alam niyang sa kanyang likuran ang espiritu ng kanyang ama at ang pasasalamat ni Andres ay magsisilbing hangin sa kanyang mga pakpak. Ang pamana ni Ina ay hindi lamang isang negosyo ng mga kakanin. Ito ay isang simbolo ng katatagan ng isang babaeng binuo muli ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong alaala at matatamis na reseta. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, ang bahay na puno ng liwanag tawa at amoy ng matamis na gatas, alam ni Maria na ang bukas ay wala ng bahid ng dilim. Ang ulan na dati ay nagpalamig sa kanyang gabi ay siya na ngayong nagpapadilig sa mga halaman ng kanyang tagumpay. Sa wakas si Maria ay hindi na lamang isang biktima ng tadhana. Siya na ang may akda ng sarili niyang kwento. Isang kwentong puno ng tamis, hindi dahil sa asukal, kundi dahil sa ganap na kalayaan ng isang pusong natutong magpatawad. Nakangiting lumingon si Maria kay Kai at hinawakan ang maliit nitong kamay. Umuwi na tayo, anak. Marami pa tayong gagawing matamis bukas. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang sasakyan ay dahan-dahang naglaho sa abot-tanaw dala, ang isang bagong simula na walang hanggan.